Sa mga darating na taon, may malaking pagbabago ang plano ng US Navy upang matiyak na handa sila para sa anumang potensyal na kaguluhan, partikular na laban sa People's Republic of China, PRC. Ipinakilala ni Admiral Lisa Franchetti, ang Chief of Naval Operations, ang navigation plan para sa America's Warfighting Navy na may layuning palakasin ang kahandaan ng puwersa para sa posibleng digmaan sa 2027. Ang planong ito na tinatawag na Project 33 ay tutok sa mga target upang matugunan ang lumalaking banta mula sa PRC at siguruhing handa ang Navy para sa mga pagsubok na darating. Ang pag-aalala ng US tungkol sa agresyon ng China ay tumataas, lalo na sa mga isyu ng teritoryo sa South China Sea at ang tensyon sa Taiwan. Sa mga nakaraang taon, pinalakas ng Beijing ang militarisasyon ng mga teritoryo sa South China Sea na nagpapalala ng sitwasyon sa rehiyon. Kasabay ng pagtaas ng lakas militar ng China, nagbigay rin ng mga pahayag si Chinese President Xi Jinping na nagpapakita ng kanilang layuning maging handa sa isang posibleng pagsakop sa Taiwan pagsapit ng 2030. Dahil dito, ang US Navy ay kailangang magplano at maghanda para sa mga posibleng hamon sa hinaharap. Sa ilalim ng navigation plan na inilabas ni Admiral Franchetti, may 7 pangunahing target ang US Navy para sa pagpapalakas ng kanilang kahandaan. Ang mga target na ito ay tumutok sa pagpapabuti ng mga platform ng Navy, pagsasakatuparan ng mga robotic at autonomous systems, at ang pagpapalakas ng mga maritime operations centers. Isa ring mahalagang bahagi ng plano ang pagpapahusay ng recruitment at pagpapanatili ng mga mahuhusay na tauhan, pag-aalok ng dekalidad na serbisyo sa mga sailors, civilians at kanilang mga pamilya, at pamumuhunan sa pagpapabuti ng kompetensya ng mga warfighters. Bilang bahagi ng mga inisyatibang ito, ang US Navy ay magsasagawa ng mga hakbang upang mapataas ang kanilang operasyon sa maritime at magpatuloy sa pagpapalakas ng kanilang fleet sa pamamagitan ng modernisasyon. Mayroon ding pagtutok sa pagpapabuti ng kritikal na infrastruktura na magiging pundasyon ng kanilang operasyon sa mga susunod na taon. Ang mga hakbang na ito ay may layuning magbigay ng mas malaking kakayahan sa US Navy upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon, lalo na sa harap ng lumalaking presensya ng China. Ipinahayag ni Admiral Franchetti na ang kanyang mga layunin ay hindi magiging matagumpay nang walang tulong at kooperasyon mula sa lahat ng kasapi ng Navy. Sabi nito na ang bawat miyembro ng puwersa ay may papel na ginagampanan sa pagsasakatuparan ng mga layunin ng Navy at kinakailangan ang pagkakaisa at pagtutulungan upang matamo ang tagumpay. Ang pagiging handa para sa digmaan ay isang kolektibong pagsisikap na nangangailangan ng dedikasyon at mabilis na aksyon mula sa lahat ng aspeto ng Navy. Sa pagsasagawa ng Project 33, layunin ng US Navy na mapanatili ang kanilang papel bilang pangunahing puwersa sa rehiyon at maging handa sa anumang banta. Ang mga hakbang na ito ay hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi para rin sa hinaharap, kung saan inaasahang patuloy na magiging hamon ang mga relasyon sa China at ang mga isyu ng teritoryo sa Asia. Mahalaga ang papel ng Navy sa pagtutok sa mga inobasyon at pagpapabuti ng kanilang kahandaan upang mapanatili ang kanilang lakas at makapagbigay ng proteksyon sa mga interes ng Amerika at mga kaalyado nito. Habang patuloy ang tensyon sa pagitan ng US at China, ang mga hakbang ng US Navy ay magbibigay ng kalakasan sa Amerika at mga kaalyado nito upang harapin ang mga hamon ng kinabukasan. Ang Project 33 ay nagsisilbing gabay sa pagpapalakas ng puwersa, hindi lamang para sa isang posibleng digmaan, kundi para sa pagtutok sa mas mahahabang panahon at mas malalaking layunin ng pagpapalakas ng seguridad sa rehiyon at sa buong mundo. Sa mga darating na taon, ang US Navy ay naglunsad ng isang ambisyosong plano upang mas mapalakas ang kanilang kahandaan laban sa posibleng digmaan, partikular na laban sa People's Republic of China, PRC. Ang plano na tinatawag na Project 33 ay naglalayong tiyakin na ang US Navy ay handa sa anumang posibleng kaguluhan,
lalo na sa pagtaas ng tensyon sa pagitan ng US at China. Ayon kay Admiral Lisa Franchetti, ang Chief of Naval Operations, ang layunin ng plano ay matugunan ang lumalaking banta ng militar ng China at palakasin ang kahandaan ng Navy sa mga darating na taon. Isa sa mga pangunahing layunin ng Project 33 ay ang pagpapahusay ng kahandaan ng Navy sa 2027, ang taon na sinabi ng Pangulo ng China na dapat maging handa ang kanilang mga puwersa para sa isang digmaan. Isinasaad ng plano na ang US Navy ay kailangan upang maprotektahan ang mga interes ng bansa at mapanatili ang paraan ng buhay ng Amerika laban sa agresyon ng China. Sa mga nakaraang taon, lalong tumaas ang tensyon sa pagitan ng US at China, lalo na sa mga isyu ng teritoryo sa South China Sea at ang posibilidad ng pagsakop ng China sa Taiwan. Dahil dito, ang US Navy ay nagtakda ng mga hakbang upang matugunan ang mga banta mula sa China at tiyaking handa ang kanilang mga puwersa sa anumang sitwasyon. Ang America's Warfighting Navy NAVPLAN 2024 ay tila malayo sa araw-araw mong ginagawa, pero gusto kong malaman mo na ang lahat ng nakapaloob dito ay dinisenyo upang mabigyan ka ng ating tunay na lihim na armas, kung saan ang lahat ng kailangan mo upang maging pinakamahusay na mandirigma sa digmaan araw-araw ay nandito. Kaya naman, hinihikayat kita na basahin ulit ang America's Warfighting Navy at ang Navy Plan upang mas maunawaan mo ang iyong papel sa pagtulong sa bansa na maisakatuparan ang mga layunin nito ngayon at sa hinaharap. Ang Amerika ay umaasa sa atin upang hadlangan ang agresyon, ipagtanggol ang ating mga pambansang interes at pangalagaan ang ating pamumuhay. Ang oras ay tumatakbo, kaya't kailangan nating kumilos. Si Admiral Lisa Franchetti, ang bagong Chief of Naval Operations, ay nagsimula ng kanyang tungkulin noong Nobyembre. Siya ay isang veteranong opisyal na nanguna sa 2 carrier strike groups, komandante ng 6th Fleet at ang unang babae sa Joint Chiefs of Staff. Kasalukuyang pinapalawak ng Navy ang kanilang mga kasanayan sa digmaan gamit ang mga drones, unmanned surface vessels at ang mas advanced na operasyon ng mga armas sa barko upang maghanda para sa posibleng digmaan sa hinaharap, lalo na laban sa China. Kasama na rito ang pagpapalawak ng mga pagsasanay at pagpapalakas ng kanilang puwersa upang matugunan ang kakulangan sa mga mandaragat. Bilang bahagi ng estratehiya ng Estados Unidos laban sa China, pinapalakas nila ang kanilang relasyon sa mga kaalyado sa Indo-Pacific at pinapalakas ang kanilang presensya sa rehiyon, kabilang na ang pagpapalakas ng mid-range missile systems na matatagpuan sa Pilipinas. Bagamat pinipilit ng China na alisin ang mga sistemang ito, wala pang plano ang Estados Unidos na alisin ang missile system sa Pilipinas. Ang mga Taiwan systems na may kakayahang maglunsad ng mga missiles gaya ng SM-6 at Tomahawk ay nakatayo sa hilaga ng Luzon malapit sa Taiwan at sa South China Sea. May kahalagahan ang posisyong ito ng Pilipinas bilang isang estratehikong lokasyon sa harap ng mga tensyon sa rehiyon. Nag-aalala ang China at Russia sa pagpapakalat ng mga missile system sa rehiyon at tinutuligsa nila ang hakbang na ito ng Estados Unidos. Ang Pilipinas sa tulong ng Estados Unidos ay nagpapatibay ng kanilang depensang postura at nagsasagawa ng mga pagsasanay gamit ang mga makabagong sistema ng armas. Bagamat tinututulan ito ng China, ipinapahayag ng Pilipinas at Estados Unidos na ang mga hakbang na ito ay hindi nagdudulot ng panganib kundi nagpapatibay sa kanilang seguridad. Mahalaga ang Pilipinas dahil sa posisyon nito sa South China Sea, bagamat ito ay isang pangunahing ruta ng kalakalan na dumadaan sa buong mundo. Isang ikatlo ng global maritime trade ang dumadaan sa South China Sea at bahagi ang Pilipinas ng tinatawag na First Island Chain na tumutulong para maiwasan ang mga posibleng agresyon mula sa China. Sa tulong ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Estados Unidos, pinapalakas nila ang kanilang presensya at seguridad sa rehiyon na nagbibigay ng proteksyon hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa buong Indo-Pacific. Ang estratehiyang ito ay naglalayong gawing mas mahirap para sa China ang pagkuha ng kontrol sa rehiyon at nakapokus sa pagpapalakas ng alyansang ito upang mas maprotektahan ang mga interes ng Amerika
at Pilipinas. Ang layunin ng parehong bansa ay ipagtanggol ang Taiwan at pigilan ang mga posibleng hakbang ng China na magdulot ng destabilization sa rehiyon. Kaya, ang pagpapalakas ng presensya ng Amerika sa Pilipinas ay hindi lamang isang hakbang para sa depensa ng bansa, kundi isang paalala na ang bawat galaw sa South China Sea at ang posisyon ng Pilipinas ay may malaking epekto sa geopolitikal na sitwasyon sa Asya.